hangal ang sino mang mayaman katulad sa talinghaga ng hangal na mayaman kung ang paglalaanan niya lamang ng pagpapahalaga ay ang buhay na ito lamang. Ang tunay na tagumpay ay hindi pagkakaroon ng maraming pera at pagkaabot ng ating mga pangarap sa buhay na ito. Ang tunay na tagumpay ay yung masulat ang ating pangalan ng Panginoon sa aklat ng buhay. Meron pong isang babae ang nag-rant sa isang online community tungkol sa kanyang problema. Meron siyang asawa na pogi pero walang trabaho. Nagsettle daw siya sa ganitong lalaki kasi mababa naman daw yung self-esteem niya at hindi siya kagandahan. So, okay na. Nung una, kahit walang trabaho, pogi naman. At siya naman, kahit hindi siya kagandahan daw, meron naman siyang trabaho. So, match lang. Pero, hanggang ngayon, pinoproblema niya yan. Yung asawa daw niya, ang nakita niyang tao na hindi nagkukusa na kumita ng sariling pera. Tinuruan daw niya yan na magtrabaho kahit papaano. Halimbawa, mag-check lang at mag-send lang ng email. Pero kahit yun na hindi magawa, ang masama pa raw, kahit sa mga pagdidesisyon sa bahay, siya pa rin. Kung ano ang lulutuin, kung papaano ito iluluto, kung ano ang gagawin dito, pag hindi naubos, tatakpan ba? Saan ba ilalagay? Kaya yun daw ang kanyang problema. Malala nga, di ba? Kaya ang lesson, huwag mag-asawa ng anong pogi? Mali. Huwag mag-asawa ng walang diskarte, hindi maparaan, tamad, batugan. Yun. Kasi lahat naman ng tao, binigyan ng Panginoon ng katalinuhan, ng kakayanan na maging madiskarte o maparaan. Ito ang dahilan kung bakit may mga kakilala tayo. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Yung iba nga, no read, no write pa. Pero umunlad sa buhay. Kasi ginamit ang katalinuhan, ang diskarte, ang pag-isikap, at ang pagiging maparaan. Ganun sana. Kapag ang isang tao, hindi pinahiiral ang kanyang pagiging madiskarte, maparaan sa buhay, tamad yan. O walang pangarap sa buhay. At malaking kasalanan yan. Sabi nga ni San Pablo, sino mang hindi nagtatrabaho, hindi dapat kumain. Kaya nga sa Ebanghelyong napakinggan natin, pinuri ng Panginoon yung pagiging maparaan at madiskarte nung katiwala. Masipag siya, madiskarte siya, maparaan siya. Kaya nga, ginawa siyang katiwala. At tingnan po ninyo, kahit nung nagipit siya, hindi siya nag-play victim na para bang wala nang mangyayari sa kanya. Hindi, gumawa siya ng paraan upang maisalba ang buhay niya. Hindi siya nawala ng pag-asa. Hindi siya umasa sa iba. Kumilos siya. Diskarte siya. Ganun sana. Hindi yung buhay ka pa, malakas ka pa, may kakayanan ka pa, sumusuko ka na. Kahit paanong problema yan. Sapagkat ang pagkatalo sa problema, hindi yung pagdadapa natin. Natural na madadapa tayo. Ang pagkatalo sa problema ay yung hindi na natin pagbangon mula sa pagkadapa natin. Kayong kaya pa naman natin. Kaya nga may kasabihang habang may buhay, may pag-asa. Kanino ba galing yung kasabihang yan? E di sa mga taong nakapagpatunay na niyan. Tutulungan ka naman ng Diyos Pero tulungan mo siyang tulungan ka. Magsipag ka. Dumiskarte ka. Lakasan mo ang loob mo. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Meron pang isang kasabihan. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Again, kanino galing yung mga kasabihang yan? E di sa mga taong gumawa na yan at nakapagpatunay na totoo ang mga yan. Ang mga kasabihan naman ay hango sa totoo nating karanasan. Magsipag, huwag mawala ng pag-asa, maging madiskarte, maging maparaan. Nevertheless, baka ma-overlook natin. Ang pinupuri dito ng Panginoon sa Ebanghelyo ay yung pagiging masipag, maparaan, madiskarte, matalino, ang katiwala. Hindi yung pagiging dishonest niya, ha? Hindi yung kalokohan niya. Hindi yung hindi niya pagiging tapat. Kaya nga kahit madiskarte, maparaan siya, kaya nga kahit nagalingan sa kanya ang Panginoon niya, magaling, pero sesante ka pa rin. Kasi nga, dishonest na siya. Paalala ito sa mga bossing, kahit na magaling, madiskarte, maparaan, maaasahan ang empleyado ninyo. Kapag hindi na tapat, paalisin na ninyo. Kasi magmamalaki yan sa inyo at baka tularan pa yan ng iba ninyong mga empleyado. Baka sabihin ng iba, basta magaling pala tayo, basta madiskarte pala tayo, basta masipag pala tayo, kahit sinungaling na tayo, kahit gumagawa na tayo ng mali, okay pa pala.
At paalala rin ito sa mga empleyado na hindi porke magaling ka, hindi porke matalino at madiskat, hindi porke asset ka, hindi ka naman tapat, hindi ka na patatalsikin. Aanin mo ang kagalingan kung walang kagandahang asal, kung walang katapatan. Nako, aabusuhin lamang niya ang kanyang kagalingan at gagamitin ang kanyang kagalingan sa hindi tamang paraan. Yan po ang isa sa mahalagang mensahe ng ating ebanghelyong napakinggan na nagtapos sa pamamagitan ng pangungusap na sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Alin po ba tayo sa dalawang ito? Tayo po ba ay makasanlibutan o makadiyos? Kasi alin naman sa dalawa, doon natin gagamitin ang ating pagiging maparaan. Kung ano sa dalawa ang ating pinahalagahan. Kasi ang mga makasanlibutan o makamundo, ang pinahalagahan ay ang mundong ito. Yung buhay dito. Kaya gagamitin niya ang kanyang pagiging madiskarte, maparaan, ang kanyang katalinuhan para sa mga bagay lamang ng mundong ito. Para makakain, para kumita ng pera, para mabuhay sa araw-araw, para maabot ang pangarap, para sumikat, para maging tanyag, para makabili ng sasakyan, para makapagpatayo ng bahay, para masikre ang buhay ng mga anak. Something like that na hindi naman masama. Kaya lang, kung yan lang, kulang na kulang. At yan nga po, nakakulangan na yan ang magpapasama sa hangaring iyan. Kung ang concern lang natin ay hanggang dito lang, sapagkat ang buhay ay hindi naman hanggang dito lang. In fact, ang buhay dito sa lupa ay pansamantala lang. Magiging kasalanan ang pagiging makasanlibutan kung hindi natin paglalaanan ng mas matinding pagpapahalaga ang Diyos at ang buhay na walang hanggan. Natatandaan ninyo yung talinghaga tungkol sa rich fool, hangal na mayaman. Sa title pa lang magtataka ka na eh. Bakit naging hangal? Bakit naging bobo, tanga, yung mayaman? Eh mayaman nga eh. Sasabihin mo bang tanga, bobo, hindi maparaan? Si Bill Gates? Si Elon Musk? Sasabihin mo bang hangal yung mga yan? Baka sabihin nila sa'yo, ingit ka lang. Pero hangal sila, hindi si Elon Musk, hindi si Bill Gates. Hangal ang sino mang mayaman, katulad sa talinghaga ng hangal na mayaman, kung ang paglalaanan niya lamang ng pagpapahalaga ay ang buhay na ito lamang. Hindi ba yun ang sabi ng hangal na mayaman? Marami na akong magpapakasaya na lamang ako, kakain na lamang ako tayo, iinom, secured na ang buhay ko. Anong sabi ng Diyos sa kanya? Hangal. Ngayong gabi ay kukunin ang iyong buhay. Kanino mapupunta ang iyong kayamanan? At nagtapos ito sa pamamagitan ng mga salitang at ganyan ang sasapitin ng nagpakayaman sa mundong ito, pero dukha naman sa kalangitan. At ganyan ang sasapitin ng mga taong ginamit ang pagiging matalino, madiskarte, maparaan para sa mga bagay lamang ng mundong ito at hindi para sa mga bagay na importante sa Diyos at sa buhay na walang hanggan. Kaya't ang mensahe sa atin ay, kung nagiging maparaan, madiskarte, matalino tayo para sa mga bagay ng mundong ito, ganun din sana. In fact, mas maging maparaan, madiskarte at matalino pa tayo para sa mga bagay na importante sa Diyos, para sa mga bagay na maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Baka naman, paghisimba na lang tuwing linggo, kailangan ka pang pilitin. Baka naman yung pagtulong na lang sa nangangailangan, kailangan ka pang konsensyahin. Baka naman yung paglilingkod na lang sa simbahan, ang dami po pang dahilan. Kaya busy, kaya feeling unworthy. Baka naman yung pagdodonate na lang sa simbahan, ang dami mo pang nasasabi. At ang ending, hindi ka na magbibigay. O magbigay ka man, masabi lang na ikaw ay nagbigay. Baka naman kailangan mo nang magpatawad, mag-move on. Ang dami mo pang kondisyon. Humingi mo na siya ng tawad. Kailangan mo na maging okay ang aking kondisyon. Dapat munang meron akong ganito, ganoon, para ako makapag-move on. Stuck ka lang sa ganon? Baka naman, para lang makapagpakabuti, kinakailangan muna para sa'yo na ang sitwasyon ay mabuti. Kailangan wala ka munang problema. Kailangan okay ka muna para maging mabuti ka. Kaya naman kapag nagkasala ka na, ang agad mong dinadahilan ay yung okasyon o tukso ng kasalanan. Palay na kasi ang lumalapit, kaya tinuka ko na. Mga kapatid, kapag tayo'y nauubusan na ng paraan para gumawa ng kabutihan at umiwas sa kasalanan, makamundo at makasanlibutan na tayo pag ganyan. At magsisisi po tayo pag nagkataon, pag ganyan. Sabi natin, di ba?
Sa gusto, maraming paraan. Sa ayaw, maraming dahilan. Na kung idudugtong pa natin yung sinabi ng Panginoon, hindi tayo makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. It's either yung isa, tatangkilikin natin, at yung isa, tsipwera natin. Na kung pagsasamahin natin yung dalawang yan, ay parang sinasabi sa atin, kapag ang ginusto at inibig natin ay ang mundo lamang na ito, hindi tayo mauubusan ng paraan para sa mga bagay ng mundong ito. Para umasenso, para magkapera, para maging sikat, para maging maganda, para maging gwapo. Hindi tayo mauubusan ng paraan para sa mga bagay ng mundong ito. Kung ang mundong ito ang ating gugustuhin at iibigin. Pero pag nagkagayon, puro na lamang tayo magiging dahilan. Hindi tayo mauubusan ng dahilan naman para sa mga bagay na importante sa Diyos at sa buhay na walang hanggan. Para magpakabuti, para magpakatino, para tumulong, para magsimba, para lumapit sa Diyos. Kasi tayo naging makasanlibutan at hindi makadiyos. Kaya it will all boil down kung ano sa dalawa ang ating pinahalagahan. Doon natin gagamitin kasi ang ating talino, diskarte at pagiging maparaan. Mag-ingat po tayo, sana tayo magkakamali. Sapagkat ang tunay na tagumpay ay hindi pagkakaroon ng maraming pera at pagkaabot ng ating mga pangarap sa buhay na ito. Ang tunay na tagumpay ay yung masulat ang ating pangalan ng Panginoon sa aklat ng buhay sa kalangitan. Ito sana ang ating makita sa ating banal na pagdiriwang. Ang Diyos sana at ang buhay na walang hanggan ang ating kahalagahan. At para dito, gamitin natin lalo ang ating pagiging maparaan. Amen.